na para sa Panginoon? Yeah, let's shout to the Lord. Come on, hallelujah in the Holy Ghost. Oh, what a powerful presence of the Lord. Man, we rejoice. Man, thank God for the Joy Fellowship. Filipino Joy. Isip ko nga kanina, parang meron lang 2 lugar na pag pumasok ka, nakangiti sila. Una, yung restaurant. Pag masarap ang ngiti ng waiter, masarap ang ulam dito. Pag pumasok ka sa Joy Fellowship, nakangiti din dito. So kung may physical food doon, merong spiritual food po dito. Bigyan natin ng magandang palakpak ang ating dakilang Diyos. Blessed be the name of Jesus. Man, thank you, Lord. Hallelujah. Oh, the Lord is so good. Man, thank you, Pastor Doji, Sister Nancy, and to the leadership, and to all the saints of the Lord, sa invitation, mga kapatid, na inyo pong ipinarating sa akin palagi. Amen. Salamat sa panahon at pagkakataon na kami ni Sister Ninette ay makabalik dito sa napakagandang lugar ng Singapore. The Spirit of the Lord, the hospitality, and of course, yung dakilang pagkilos ng Panginoon. Pasimula pa lang tayo, nariyan na kaagad ang ating Panginoon. At sa lahat ng nag-celebrate ng month of September, you are blessed. Kasi pareho tayo September. At sa 12, Pastor Doji na nabaptize. Sigurado ako, walang Judas doon. Kasi puro babae. Puro babae. Puro babae, mga kapatid. Bihira lang mag-12 ladies. Walang halo. Sana ba yung mga lalaki? Ano ba ibig sabihin mga lalaki? Ayaw na mapuntang langit? So yung pong 12, hell lost another 12. Hindi lang 1, 12. At dadagdagan pa yan ngayon. Amen! I believe it! There is power in the preaching of the Word of God. Only the devil doesn't believe it. But we as people of the Lord, we love the preaching of the words of God. So salamat po at sa ating choir, powerful, anointed, and we can really touch the presence of the Lord. Thank you for bringing us to the throne of praise in the Lord. Amen. Again, siguro gusto ko lang pasalamatan yung grupo mga batid ng pumuntang Batam. Oo, parang Team Batam. Sister Mera, sana yun? Ayun. Yan ang aming tour guide mga batid. Libre po, walang bayad. At sa aming napakahusay na driver, Brother Sunny. Of course, nandyan Sister Nancy kasama, and Sister Yuli, and to God be the glory, and my wife at nag-enjoy mga batid. But wala nang ibang pinakamagandang lugar sa lahat. Ito. Amen. Dahil dito kasama natin ang hari ng mga hari. And good to see our pastors and delegates from Bacolod City. God bless sa ating mga kapatid. For the words of the Lord, let's come to the reading of God's powerful words. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 and verse 14. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation
through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Verse 14, whereunto He called you by our gospel. Take note, it's by the gospel, not by religion. We do not come here because we have religion. We are here because God had chosen us. Come on, chosen people. Oh, what a great God we serve. Hallelujah. To the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Manalangin po tayong lahat, mga kapatid, at hilingin natin ang malayang pagkilos ng kaniyang mga salita sa ating kalagitnaan. Mapagpalang Diyos, dakilang Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang aming buong puso, O Diyos, ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-iingat, sa iyong mga pagpapala. Higit sa lahat, Panginoon, ang kaligtasang aming natanggap mula sa iyo sa pamagitan ng pangangaral ng iyong mga salita. Gayon, Panginoon, ay linggo na kung saan narito ang aming mga kaibigan. Mga bisita, O Diyos, na unang pagkakataon na makarating sa dakong ito, Amang Banal. Dalangin namin, O Lord, ang double cure of your power. The cure of the soul and the cure of the body. I pray, God, sa may makaramdaman, may milagrong magaganap. In Jesus' name, O God Almighty, walang imposible sa iyong pangalan. Alisin mo ang anong uring sakit at karamdaman naroon sa kailang buong katawan. In the name of Jesus Christ, O Lord of Nazareth, we pray. At gan po, Panginoon, ang kanilang mga kaluluwa. Ang pinakamahalaga sa lahat, Lord, the healing of the soul. I pray for the divine salvation sa aming mga bisita. God Almighty, save them, touch their hearts, touch their minds, O Lord, and lead the will, Lord, the decisions to accept you, God, today as their personal Savior. Thank you, Lord, for using mightily our friend, a good pastor, our brother, co-worker, and servant of your kingdom, Pastor Duji Cargando, and his good wife, Sister Nancy, Lord, and all the ministers in this fellowship, in this congregation. Thank you, God, and to all the altar workers and altar ministers, O Lord, as they lay their hands, O God, hallelujah. Somebody will be filled with the Holy Ghost, O God, and receive that divine healing for your glory. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Clap your hands one more time. Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless. At makakaupo na po kayong lahat. Preaching, mga kapatid, sa misayang nagsasabing, chosen unto salvation. Pinili na pili, hinirang na hirang sa kaligtasan. Please allow me to say this. When God said to Apostle Peter that thou art Peter, upon this rock I will build my church, that even the gates of hell shall not prevail against it. When God said, I will build my church, and sorry to say this, the Bible does not say, I will build my religion. No, it's the church. Hindi po relihiyon ang itinayo ng Diyos. Kaya pag tayo lumapit sa Panginoon, hindi importante ang ating relihiyon. Ang importante na tayo ay tatawagin ng ating Panginoon. Ang importante na tayo ililigtas ng ating dakilang Panginoon. This verse must be carefully studied to ensure
that we understand what Paul is saying. Kailangan ating maintindihan ang talatang ito. Kung ano ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Paul is obviously saying that we are chosen for salvation. Mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, pinili tayo ng Diyos hindi upang saktan, hindi upang ipahiya, hindi upang wasakin o hatulan. Tayong lahat ay pinili ng Diyos para sa kaligtasan. Bakit po? Dahil malapit nang babalik ang ating dakilang Panginoon. Hindi pa itinatag ang sanglibutan. Wala pang planet Earth. Wala pang Pilipinas kung mahal. Pilipinas kung mahal. Para maraming nagmamarcha dito dati sa lansangan. Wala pa ang Singapore. Wala pang United Pentecostal Church. Wala pang Pastor Duji. Wala pang Cesar Pistanyo. Sa isipan ng Diyos, sa plano ng Diyos, hindi ka pa ipinanganak, sister. Hindi ka pa ipinanganak, bisita. Pinili ka na ng Diyos. Come on. Kung pinili ako, pastor, bakit dumaan pa ako sa bisyo? Dahil nung isinilang ka, meron ding nakaabang na Satanas. Ay, hindi ko sinasabing yung nagbantay doon, mga Satanas yan. Baka sabihin na, si Satanas pala yung kumadrula. Hindi po, mga kapatid. Ilayo na natin yung ganun. Okay. So, napakadakila ng Diyos, mga kapatid. Naligaw tayo minsan. Nagkasala tayo. Dinaya tayo ng kaaway. Pero pag ang Diyos ang mangako, ang Diyos ang pumili, walang sino mang pwedeng humadlang sa kaligtasan na inihanda ng Diyos. Kaya ngayong hapon, nandito ka sa tamang lugar. Ang gusto mo lang magtrabaho dito. Pero bakit nakarating ka sa simbahan ngayon? Nakarating ka sa lugar na ito dahil gustuhin mo man sa hindi. Pinili ka na ng Diyos. Come on, hallelujah! Gumawa ang Diyos ng paraan. May ginamit na sister o brother para maimbita ka. At ngayon narinig mo ang mensahe. Napakaswerte naman. Pinili ako ng Diyos. Sino ba ako? Ano bang apelido mo na piliin ka? Pamangkin ka ba ni Bulkia? Napakayaman noon sa Brunei. Baka iba yung iniisip niyong Bulkia, no? Wala tayong ipagmamalaki. Kaya nga naghanap tayo ng trabaho dito. Dahil hindi man tayo mayaman. Maring pagpunta natin dito, may utang pa tayo doon. Parang maraming makarelate dyan, Pero okay lang. Pagdating dito, mga kapatid, tama na lang yan. Marami pa tayong masasabi doon. Pero ang importante, purihin ang Diyos.
Pinili ako ng hari ng mga hari. Pinili ako ng Diyos ng mga Diyos. Panginoon ng lahat ng Panginoon. Pinili ka ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya palakpakan natin ang ating dakilang Panginoon. Yung presidente, ano lang yun sila? 3 terms lang. Kung 4 years, 12 years lang. 1 term lang pala sa atin. Ayaw ko kung makatapos yun ngayon. Marami na nagsasabing, Marcos resign. Oh, meron din dito po na kana. Marcos resign. Bakit? Tao lang ang pumili. Tao lang ang bumoto. Pero tayo mga kapatid, Diyos ang pumili. I have a good news for you. Kahit sisigaw pa ang buong impyerno na tatanggalin ka sa listahan ng aklat ng buhay, wala silang kapangyarihan. Kaya panghawakan natin ang kaligtasan ito. Kahit magrally pa ang mga demonyo, kahit magrally pa ang lahat ng kampo ng diablo at sasabihin na bawiin ka, no one can pluck you out from my hand. Walang sinong pwedeng mag-alis sa iyo mula sa kamay ng ating dakilang Panginoon. Hindi tao ang pumili, Diyos ang pumili sa iyo. Kaya magpasalamat tayong lahat sa ating dakilang Panginoon. Malapit nang babalik ang Diyos. Napakalakas yan mga batid nung sinasabi. Pumunta doon si Bishop Gordon Mallory. Doon sa church mga batid last month. At ang sabi niya, doon meron tayong pastor. I don't know kung alam na nila Pastor Dodi, si Pastor Art Wilson na pastor natin sa United Nations. Pastor ng United Nations. Kinuha siya para magpastor doon at siya ang pastor sa lahat ng klaseng mga grupo. Siya ang nangunguna. Look what the Lord is doing. Hindi lang tayo ordinaryong mga tao, mga anak ng Diyos. Nakapasok doon sa United Nations. Lugar yan ang lahat ng mga leaders ay nag-uusap. Kung anong gawin sa kinabukasan ng bansa. So anong balita? Sabi mga kapatid, nag-meeting ang world leaders na sa year 2030, wala na silang agenda pa. Ilang taon na lang. Sabi nating 6 years. Anong plano mo? Isip mo, 6 years na lang, dalaga pa ako. Bakit ang lakas ng sigaw? Hindi ko alam anong dahilan. Sabi nila, wala ng agenda. They don't have any idea and plans for after 2030. Pero sabi ng ating bishop, hanggang doon lang ang tao. Pero ang Diyos, alam niya ang pasimula hanggat sa katapusan. Alam ng Diyos ang ating pagpapalakpak ngayon kung hanggang saan ito matatapos. Kaya huwag kayong mapagod sa pagpupuri. Ang tao wala nang makikita, pero ang ating Diyos ang kanyang nakikita. Hindi lang tayo hanggang 2030, hindi lang tayo hanggang 2040. Tayo mga kapatid ay papasok doon sa eternal place, eternal destination mga kapatid. At bago tayo manirahan sa eternal home, biro mo, meron ka pang millennial reign. Meron ka pang 1,000 years of peace. Kaya nga gusto ng Diyos na maligtas ka. Kaya sa ating mga bisita, pareho din tayo. Dumaan din kami sa pagkabisita. I once was a visitor before. At nagulat ako, bakit may ingay? Bakit may umiiyak?
Tapos tawa. Mga kapatid, nung naunawaan ko na ito yung lugar na kumplito. Pwede kang tumawa dito. Pwede kang umiiyak. Pwede kang sumayaw. Bakit? Nasaan ang Espiritu ng Diyos? Merong kalayaan. Kaya huwag kang magpagapos. Kung pumalakpak yung katabi mo, palakpak ka din. Kung sumisigaw siya, sumigaw ka din. Yes! Hallelujah! But we are not here to wait for 2030. Dahil sabi niya, ngayon nga, pwede mag-rapture eh. Niwala kayo? Handa kayo? Sigurado? Lumalakas talagang handa. Yung iba kasi pag sabing handa, ang amen. Humihina. Pero dito lumalakas, ibig sabihin ang Filipino joy ready to go to heaven. Wow! Of course! Bakit tayo naglilingkod sa Diyos kung di lang tayo maligtas? Kaya nga sa ating mga bisita, yung bang ating pinapasukang lugar, sigurado ba tayo na maligtas tayo dyan? Dapat merong assurance. Para bang pagbayad mo ng placement sa Pilipinas, sigurado ba akong makatrabaho doon? Kung sabihin ng agency, 50-50. Sabihin mo, ibalik mo yung placement ko. Gusto ko ng agency na sigurado. Yung 100% na ako ay makatrabaho doon. Bakit sa langit? Wala kang plano doon. Yung pagtrabaho mo dito, by contract lang yan. Contractual, 2 years, 1 year. Yung pinagpapala kanina, patayon ka pa ng bahay. Depende yan, basta matapat sa Panginoon. Ay, alam ko mga kapatid, walang umuwi dito na luhaan. Lahat na umuwi dito, hindi man ako nag-prophecy. Yung kanina, di container na. Oh, saan ka maghanap? Pumunta ka lang Singapore, pag uwi, di container. Dito na lang kaya din ako. Oh, grabe, Sister Nancy, tabi. Container, ha? Ang sunod niyan, barko na ibigay sa iyo. Walang imposible sa Diyos. Malakas sa palakpak sa biyaya ng ating Panginoon. Mga batid, pinili ka, hinirang ka ng Diyos. Ilang tao sa mundo ngayon? 8 billion plus. Kaya nagpasalamat tayo sa Panginoon na mga Pilipino ay merong prophecy na gagamitin sa huling mga araw. At saan ka magpunta, may Pilipino talaga. Galing kami ng Canada, mga batid, ang masayang simbahan doon nagpupuri, mga Pilipino. Yung kailang holiness na natiling matibay. Pinaghawakan yung katotohanan. Yung buhay doon medyo angat ng ikumpara natin sa ating mga lugar. Pero doon sinisikap nila na manatiling banal, manatiling matapat sa pagpupuri sa ating dakilang Panginoon. 8 billion plus! Ang hirap kaya pagpili sa 8 billion. Pero pinili ka ng Diyosis. Mga kapatid, huwag kang magproblema. Anong qualification dyan, pastor? Oh, kasi mag-alap ka sa trabaho, ang daming hihahanapin. Oh. Pagpasok pa lang sa pintuan, sabihin ka agad ng HR, disapprove. Oh, siyempre, yung personality. Yung paglakad, parang mukhang lasinggiro ito.
from head to foot. Pero sa Diyos, wala. Walang hinahanap na qualification ang ating dakilang Panginoon. Matangkad ka man, payat ka man, hindi ko na susundan yan. Alam niyo na ano katapat doon, mga batid. Walang pinipili ang Diyos. Kaya huwag kang umuwi ngayong hapon na hindi ka mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo. Tanggapin mo siya bilang personal mong tagapagligtas. Napakaganda kayo maglingkod sa Panginoon. Meron na convert sa church. Sabi niya, umiyak talaga. Kumalabit, Pastor, pwede ako mag-testimony? Ano testimony mo? Pastor, pagbigyan mo lang ako. Kasi pagbigyan natin. Testimony mga kapatid, sabi niya noon, kasama ako sa taga-tukhang. Yung kasagsagan ng tukhang. Pag-adik ka doon, ang dami kong napatay. Balik ko sa bilangguan. May humawak sa amin. Pero nung dumating ang Panginoon, sobrang takot ko sa Panginoon. Tinanggap ko ang Diyos. Pinagsisihan ko ang lahat. Kaya ngayon mga batid, ang pangbawi niya sa kanyang kasalanan, dahil mo kayang bayaran yun ang kanya lang pagpupuri sa Diyos. Kaya kung magpupuri, sumasayaw sa Panginoon, lumulundag sa Panginoon mga kabatid, umiiyak sa Panginoon, palaging umiiyak dahil malaala niya ang kasamaan na kaniyang nagawa. Meron din tayong mga kapatid sa church. Magandang trabaho, malusog ang pangatawan. Pero pagdating sa simbahan, hirap magpuri. Totoo. Dapat palakpak talagang ganon. Siguro pinagpapalang, palakpak, ganon lang. Pero huwag kang mag-antay. Ano nangyari, alam nyo? Nagkasakit siya. Pumayat. Bakit masarap dito yung salitang payat? Pumayat siya. Alam nyo ngayon mga batid, ang bilis ng tumakbo. Magpupuri na ng gusto. Pero ang umikot sa mind ko ito, bakit intayin mo pang magkasakit ka bago ka magpuri sa Panginoon? Hindi natin kailangang magkasakit muna tayo bago tayo maging totoong nagpupuri sa Panginoon. Kaya ibigay natin hanggat malusog pa ang ating katawan, mga kapatid. Ibigay mo yan sa ating Panginoon. Hindi kailangang magkasakit pa tayo. Saka tayo tatakbo, saka tayo magpuri. Give your best worship to the Lord. Hanggat malakas pa tayo, hanggat maayos pa ang ating pag-iisip, ibigay natin yan sa ating dakilang Panginoon. Come on, worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kaligtasan, mga kaibigan at mga minamahal na mga bisita. This verse must be carefully studied. There is the word salvation, sanctification by the Spirit, belief, and in truth all relate to one another. This verse tells us that God chose us for salvation. Salvation comes or is affected in our lives in two ways. First, through sanctification by the Spirit. Second, the belief in the truth. Worship God in spirit and in truth. Paano tayo naligtas? Because of the truth. This one.
Salamat sa salita ng ating Panginoon. Hanggang ngayon mga kapatid, hindi ito nawala ng kapangyarihan. Hanggat ngayon, maraming nililigtas na mga kaluluwa. Hanggat ngayon, maraming mga kaluluwang nabago. Dahil kailangan natin ang salita ng ating dakilang Panginoon. Gusto mong maligtas, kaibigan ko, narito sa salita ng ating Panginoon. Hindi po tayo at kami nagdadala ng pangalan ng relihiyon. Dahil marami nang naaksidente, marami nang naimpyerno dahil sa salitang relihiyon. Pero nung dumating ang katotohanan sa kailang mga buhay, gaano man kadilim ang kanilang buhay, gaano man kakapal ang kasalanan, nung dumating ang salita ng Diyos, nagbago. Yung binanggit kanina mga kapatid, na mga kriminal, mga killer, yung mga tao na yan, pababalik-balik sa bilangguan, may relihiyon din pinapasukan, walang pagbabago. Pero nung narinig ang salita ng ating dakilang Panginoon, mga kapatid, mawala pa ang langit at ang lupa, pero ang salita ng Diyos manatili sa ating mga buhay. Kaya pagilig tanggapin mo ito para pwede kang umakyat sa langit. Shout amen. Spirit and truth. Kailangan natin ang Word of God at kailangan natin ang Holy Spirit. The verse or salvation, sotera or soteriology. The word salvation means deliverance. Haywan ko dito. Wala namang ipinanganak na Pentecostal eh. Wala namang ipinanganak na paglabas, mga kapatid, palakpak agad. Hallelujah! Walang ganyan. Dadaan ka talaga sa proseso. Hindi lahat sa atin dito nung ipinanganak sa pamilyang manampalataya, namaan pa tayo sa bisyo at kasalanan. Pero salamat sa deliverance. Salvation brings deliverance. Anong ibig sabihin ng deliverance? Kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kalayaan mula sa pagkaalipin sa bisyo. Kalayaan muli, galing sa lahat ng gawa ng kaaway. At nung tinanggap mo ang Panginoon, nagpabautismo ka sa pangalan ng Panginoong Sokristo. Bakit pangalan ng Panginoong Sokristo? Kasi wala nang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. Pangalan lamang ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Naligtas ang tao diyan. Dahilan sa tinatawag nating deliverance. Mga kaibigan, ang lahat ay nagkasala. For all have sinned and come short to the glory of God. Nagkasala ka. Gusto mong abutin ang Diyos, but you're always come short. Religion, you tried religion. He's still short. Because religion is not the way. Gusto mo ligtas, lundag ka ng lundag. Di mo maabot. Dahil makasalanan tayo. Kaya hindi mo na kailang lumundag pa. Dahil ang Diyos na mismo ang bumaba. Ganon kabuti ang Panginoon. Siya na mismo ang bumaba upang hanapin tayo. Hinanap ka sa lugar ng kasalanan. Pinasok niya ang masalimuot nating buhay. Na sa mata ng tao wala tayong pag-asa, pero sa Diyos kompleto ang ating pag-asa, mga kapatid. Come on, hallelujah. Wala nang ibang Diyos pa na pwedeng magligtas sa atin. Ang Panginoong Jesucristo lamang na nandito kasama natin ngayong hapon. Deliverance
kalayaan. What's the next? Preservation. When you are saved, you are being preserved. Come on. Dati, walang kuryente para hindi mabulok yung isda. Lagyan ng asin. Kaya pag lutuin mo na, sa sobrang alat, namaga yung mata mo, para kang na-sore eyes. Sobrang alat. Pero ngayon, salamat, merong kuryente. Bakit may asin? To preserve. Sa LDI, mga kapatid, preach ko yung The Salted Church. Kasi kung tayo, church, wala nang asin, magsalita tayo walang lasa. Kaya yung pagpapuri-puri mo, kung ginawa mo lang niyang parang ordinaryo, hindi ka na, wala ka ng timpla. Isipin na lang ninyo, ano kayang niluto natin na ulam na walang asin? Way lami. Kabalo mo way lami. Kahit asin lang, paits na. Pero walang asin, walang lasa. Sabi ko doon sa mga leaders, anong alam nyo na luto na walang asin? Sabi nila, wala. Sabi nila, siguro yung cake. Tingnan mo, may debate agad. Pero sabi ng Amerikana, may asin din yan. Panimpla nga eh. Tayo yung panimpla sa mundo. Kaya siguraduhin natin yung ating pagka-Kristiyano. Pag sa tingin ng mundo, hindi na tayo wala ng timpla. Pareho lang tayo sa kanila. Kaya sikapin natin, preservation. Ginawa ka ng Diyos na mananatili ka para hindi ka masira. Madurog ang mundong ito. Mabubulok ang mundong ito. Dahil pag ang isda na walang asin, kinabukasan, mabaho na yan. May uod na yan. Kaya pinipreserve ka ng Diyos. Paano ka ma-preserve niya? Manatili ka sa church. Stay in the church. Anong mangyari, mga kapatid? Bakit sa church, pastor? Dahil yung sinabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. And who is the church? You are the church. I am a church. Paano ako naging church? Sa panahon ng tinanggap mo ang Panginoong Kristo, kasama ka sa mga tinawag, kasama ka sa mga pinili. Hindi mo kailangan, mga kapatid. Kaya sabi ko nga, salamat sa Panginoon na yung pagpupuri hindi naghanap ng qualification. Yung kaligtasan hindi naghanap ng qualification. Kasi kung may qualification lang, sorry to say this, kami lang dalaw ni Pastor maligtas. At ibang pastor dyan. Kasi sino bang malapit sa Panginoon? Pastor. Gusto niyo maging malapit sa Panginoon? Ay, hindi. Ganito gawin niyo. Ba't nauna kayo sa akin? Si pastor malapit sa Diyos. Dahil sabi ng Diyos, I will give pastors according to mine heart. That will feed you with knowledge and understanding. Para malapit kayo sa Diyos, malapit kayo sa pastor. Diba? Dahil sabi ng Diyos, ang mahal ni pastor, mahal ng Diyos. Yung inaaway si pastor, oh, hallelujah. Preservation. Muntik ka nang maaksidente. Buti mayroon pang salitang muntik. Salamat sa nag-create ng word na yan. Almost. Dahil sa Bible, almost to be a Christian. Wag yung almost pagkaligtasan na.
Muntik kaming mabanggaan. Muntik na akong magpakasal. Ayay, ang sakit naman yan. Bakit muntik pa? Muntik ko na siyang sagutin. Kinikilig na sila. Preservation! Mayroong tragedies, may disasters, may pandemic. Hirap ka nang huminga. Nagsob ka na. Yung iba na maalam na. Ito yung pinumber ko. Pero salamat sa preservation. Come on, hallelujah. May Diyos na nag-alaga sa atin, mga kapatid. May Diyos na nagmamahal sa atin. Hindi siya papayag na tayo ay masisira sa mundong ito. Napakaganda, no? Naglalakad ka. Ang kaaway, palagi may nagbubulong yan. Pwede bang ilagay ko sa aksidente yan? Sabi na, no, naka-preserve yan. Oh, totoo yan. Si Satanas, to and fro sa langit. Paakyat, panaog. Paritot, paroon. That's the Bible. Kasi tinitingnan kayong taga-joy. Yung bang taga-joy diyan, yung soul winner, pwede ko bang subukan? Sabi na pa, no. Walang magawa sa Satanas. Pero kung hindi ka anak ng Diyos, sinong mag-preserve sa'yo? Kaya mga bisita, napakaganda nito. Hindi to aksidente, ba't nandito kayo? Sabi nga ng Bible kayo na, binasa natin, pinili kayo ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos. Ang dami naman Pilipino dyan eh. Oh, puno ang mall sa Pilipino. Hindi naman namili. For your eyes only lang naman dun. Dapat dito sila. Pero hindi pa sila naabutan sa tamang panahon. Kayong nandito ngayon, mapalad kayo. Man! Hindi ko sasabihin yung term na you're lucky. That's the world. You are blessed. Kayo masalitang good luck. No, we don't. We are not looking for luck. We are blessed. Man, kayong lahat na nanditong bisita, napaka-blessed natin. Bakit? Narinig natin, pinili pala ako ng Diyos. Na sino ba ako na piliin ng Panginoon? Ano bang nasa akin na pinili ako ng Diyos? Kaya huwag tayong umalis ngayon, mga bisita, na hindi tayo mabilang sa mga 12 nauna na kanina. Kung meron pang 29 ata yung kanina, ang prayers namin, alam nyo, kayong 29. Lahat na bisita ay makabilang sa mga pinili ng Diyos. Come on, hallelujah. Kabilang kayo sa mga pinili ng Diyos. Hallelujah. Para matanggap nyo ang kalayaan, ma-preserve ang ating mga buhay. Anong sunod? Prosperity when you are saved by God. Pagpapalain kayo ng ating Panginoon. Come on, walang anak ng Diyos na mahirap. Walang anak ng Diyos na magpapalimos. Walang anak ng Diyos na magmakaawa sa mga pagpapalang tatanggapin. Just wait and be ready. God is going to pour out the blessings in the name of Jesus. Lahat ng testimonies natin, narinig kanina, puro blessing, mga kapatid. Mga wallet na malat na binalik. See? Wala ka namang inutos ang anghel na magbantay doon eh. Wala ka namang inutos ang agent na hanapin mo nga yung wallet na sana yun. Pag ang Diyos ang kumilos, napakabilis. Kaya kung gusto nating kasiguraduhan, kaya nga mga kapatid, na-preach ko yung mensaheng, take good care of your soul. What profit a man? He gained the whole world, but lost his own soul. Yung kaluluwa mo, kaibigan,
katumbas niyan ng buong mundo. Pero kung sayangin mo ang kaligtasan, ang katumbas niyan ay buong impyerno din. Hindi ko sinabing take care of your soul. No, take good care. Alagaan mong mabuti ang iyong kaluluwa. Galing kami sa Canada, mga kapatid. Mahigit 1 buwan kami doon. Preach sa mga Pilipino, mga kapatid. Kausap yung mga Pilipino. Okay, pinagpapala. Pilipino, masipag talaga. Gusto maghanap ng mayaman? Pilipino. Laki ng bahay. Tag-anim ang kwarto. Kanya-kanyang sasakyan. Ilan ang trabaho? 4 sa isang araw. Masipag. Pero ang kaluluwa. Punta sa simbahan, Pastor Doji. Hindi makapagpalakpak, makasitulog. Yeah, for jobs. Ang simbahan, gawin mo na lang hotel. But, what's the exchange? Kahit maangkin mo pa ang buong mundo, maangkin mo ang palasyo, nagmaniw ka ng magandang sasakyan, may magandang bahay ka na sa Pilipinas, pero yung kaluluwa mo, kumusta? Hindi babalikan ng Diyos ang magandang bahay. Hindi balikan ng Diyos ang magandang sasakyan mo. Hindi titingnan ng Diyos kung may pera ka ba sa bangko. Hindi titingnan ng Diyos kung may pera ba yung ATM mo. Ang tinitingnan ng Diyos ngayong hapon, ang ating kaluluwa. Come on, hallelujah. Kailangan natin ito, mabatid. Mabusog, mapakain, alagaan natin. Yung bahay naka-insured. Sasakyan naka-insured. Pero yung kaluluwa, walang insurance. At walang assurance. Mga batid, pagpalain tayo ng Diyos. Huwag tayong makalimot sa Kanya. Maglingkod tayo ng mabuti. Hawakan nating mabuti ang kaligtasan ito. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Maglingkod sa Diyos, meron kang kaligayahan. Kahit may pagsubok dyan, kahit may karamdaman dyan, basta sa Panginoon, masaya pa rin tayo, mga kapatid. Hindi tayo kagaya ng sanglibutan na magluksa ng magluksa, malungkot ang mga mukha. Pero sa ating Panginoon, sa pagpupuri pa lang, ramdam mo na ang Kanyang biyaya, ramdam mo na ang tagumpay. Hindi kayang bayaran ng pera ang kagalakang ating natanggap. What else more in salvation? You got deliverance, you got preservation, you got soundness, you got prosperity, you got happiness, you got rescue. Kaya nga kailangang may rapture. Kasi palubog na ito, Sister Nancy. Kahit ano pang planuhin ng mundo, wala na itong pag-asa. Nag-develop na mga technologies, mga kapatid. Ang mga sasakyan, darating voice command na lang. Pagbaba mo, kotse, labas ka. Bukas pinto. Bukas pinto. Pag upo mo, dalahin mo ako doon sa orchard. Ibaba mo ako dyan. Parking ka lang doon. Balikan mo ako after 2 hours. Yun ang mundo. Tuwang-tuwa, mga kapatid. Nandun yung artificial intelligence, mga kapatid. Hindi mo na maintindihan ano nangyari sa panahon. Yung iba hindi makaintindi kung babae ba siya o lalaki siya. Nalilito ang mundo. Ngayon, kung hindi ka alisin dito, kung hindi ka i-rescue, mabubulok ang mundo. Kaya siguraduhin natin, mga taga-joy, come on, come on, sa pagtunog ng trompeta, sisters, brothers, at the sound of the trumpet, marinig natin ang tunog ng trompeta at ang lahat na kay Kristo ay Kanyang agawin. That's the rescue. That's our rescue, the rapture of the church. Pagkatapos ng rapture, meron kang marriage supper of the Lamb.
Pastor, pag ma-rapture, may kainan pa. Meron. Meron. Glorified body na tayo, Pastor, di ba? Yes. Pero si Christ, na glorified body, bumaba kasi yung kanyang mga alagad na backslide na, nangisda na lang, gutom na. Nakakain na ba kayo? Wala kami nahuli eh. Sabi ng Panginoon, punta kayo dito, may inihaw na ako na isda. Yeah. Alam ng Diyos, pag mag-backslide tayo, gutom tayo. Kaya ang unang mensahe ng Panginoon, eat. Kain. Kaya nga alam ko mga Pilipino, ang tanong, may kain pa sa langit? Meron. Wala namang kasalan na walang kainan eh. Pagkatapos ng Mirza, pero dalang bababa tayo dito for 1,000 years. Puro kapayapaan. 1,000 years of peace. Kasi si Satanas tatalian, ihulog doon sa bottomless pit of hell. Pero mo yung bottomless, walang hangganan. Ilang libong taon? 1,000. 1,000 taon yan. Pag sabihin ni Satanas, tulong, walang tigil yan, long. 1,000 yun. Oh. No, that's the Bible. Siyempre, sabihin sa Satanas, tulong! Gaano kahaba ang lalim? 1,000 taon walang tigil. Pero tayo mga anak ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kung nasaan ako, naroon din kayo. Walang sakit! Walang lamok! Yung ahas, pwede kang makipaglaro. Babalik sa dati. Kasi Satanas lang naman nagdaya doon eh. Walang Satanas. Tapos sayangin mo yun. Sa isang pagsinungaling lang. Sa isang hitit lang ng sigarilyo. Sayangin mo yung buhay na walang hanggan. Impyerno ang bagsak. Pero yung inoffer ng Diyos na wala tayong bayad. Nung nagkasakit ka, pinag-pray ka, gumaling ka. Nag-request ka na makatrabaho, binigyan kang trabaho. Pinag-pray yung pamilya mo sa Pilipinas, pinagaling ng Diyos. Yung backslider mong mister o mga anak, binalik ng Diyos. Tapos yung pangako niya, buhay na walang hanggan. Sinong titira sa langit pag hindi tayo maglilingkod doon? Kaya huwag natin sayangin ito, mga kapatid. Yung 1,000 pa lang, parang okay na sa atin yun. Tahimik ka. Parang nagulat kayo sa 1,000. Totoo kaya yun? That's the Bible. Millennial reign of Christ ang tawag doon. Yung sa Davao, iba yung sa Davao. Wala na, tapos na yun. Binubungkal na doon, mga batid. That's true. Kaya huwag tayo mapagod. Manalangin, lumuhod, magbasa ng Bible, magsamba, mamuhay na may katapatan, maging holy, mga kapatid, mahalin ang ating mga leaders, ang ating pastor, magpuri sa Panginoon, and wait. Just wait. Hindi na ito malayong panahon. Yung pabalik-balik ko ditong 24 years, di na yan maging 24. Maiksi na lang masyado. Kung ang United Nations nga 6 years na lang nakita nila. After that, wala na silang alam. Because Antichrist is going to reign. So wala nang puwersa yung United Nations. Kasi meron nang tatayo na Antikristo. Na wag nating hanapin na marating natin yan. Di tayo naglilingkod para kay Antikristo. Naglilingkod tayo para sa ating Panginoong Sokristo. Bakit tayo pupunta kay Antikristo? Di man yun ang ating inaantay. Di tayo naglilingkod para sa Kanya. Naglilingkod tayo para sa ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Kaya maghanda tayo. At any moment, the Bible tells us, at any moment. Kaya sa mahal nating mga bisita, huwag nating sayangin ito.
pagkakataon nating maligtas sa ating Panginoong Hesukristo. Here we see that salvation is far broader than forgiveness. The forgiveness of our sin is the initiation of our salvation. Yes, pinatawad ka na. Pero ang sunod na hakbang dyan, ang Diyos ang magpatawad, pero kailangan kumilos para mabautismuhan ka. I'm almost done. But it is only the beginning of the blessings of salvation. Salvation includes the ongoing working of wholeness in one's spirit, soul, and body. Save yourselves from this untoward generation. Likong lahi. Tinang ko yung salitang untoward sa dictionary. Alam mo yun anong kahulugan? Untoward means difficult to guide. Napakahirap turuan, gabayan. Incorrect. Wrong. Ano sa Tagalog? Masama. Hindi ka nais-nais, suwail, hindi mabuti, likong lahi. Ito yung henerasyon nating tinatahak ngayon. Eh, sabi ng Panginoon, iligtas nyo ang inyong sarili nitong likong lahi. Tingnan niyo yung Biblia, ang tagal na nito pero hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Kaya napunta kami mga kapatid doon sa Mindanao. Nag-preach ako doon sa Tandag, Surigao del Sur. Nag-join ang mga churches sa isang anniversary ng pastor. Pagka-Lunes, pinasel na kami mga kapatid. Habang nasa loob kami ng sasakyan, nagkwento yung isang pastor natin. Sabi, alam mo sir, dati siyang pulis. Pulis, nag-resign kasi tinawag ng Diyos na magpastor. Sabi niya, mayroon tayong simbahan, nag-anniversary sila. Pagkatapos ng preaching, Pastor Doji, time for lunch, biglang nagputukan ang kampo ng army at ang kampo ng mga rebelde. Ang simbahan nasa gitna. Nasa gitna ang simbahan natin. Katatapos lang ng pagpupuri. Kumuha na sila ng pagkain. Narinig yung putukan. Hindi binitawan yung pagkain. Alam ko na ano reaction nyo talaga. Bahala kayo dyan, basta pagkain secured. Kahit nasa ilalim ng misa, dala yung pagkain, mga kapatid. Kahit mahirap pumasok, sumiksik talaga. Dala yung pinggan. Pilipino yan. Oh, my Lord. Sa lakas ng putok, mga high-powered, mga kapatid, nasa gitna ang mga anak ng Diyos. Hanuman gaano man kalakas ang putukan, gaano man katagal, habang nakaruhod ang iba, sumisigaw ng pagpupuri sa Panginoon. Because there is power in praise. Mahigit 30 minutes ang gun fighting, gun battle. Nung nag-clear, mga kapatid, dahan-dahang lumabas. Tiningnan, mga kapatid, yung simbahan. Pag ganong gira, wala ka na gana kumain yan. Wala nang ganang kain doon. Hawak mo yung pinggan. Tapos putok, Jesus name. In Jesus name, Lord. Magkakain ka pa kaya niyan? Sitawa mo na kayo. Alright! Tumahimik na!
Paglabas, tingnan mga batid 30 minutes. Tingnan yung dingding, yung pader, magkabila dito. Kung meron bang mga butas, wala. Pero anong sabi nila? Yung mga lead ng bala, ang dami doon, nilaglag na, balde ang nakuha nila. Pero walang tama ang pader. Pagbaba nila mga kapatid, sabi ng mga Trinitarian sa baba, kasi may simbahan ng Trinitarian sa baba. Sino yung Trinitarian? Naniwalang tatlo ang Diyos. Isang Diyos, tatlong persona, ilan ang Diyos? Isa pa din. Simple mathematic, di maintindihan. Pero sa atin, ilan ang Diyos? Isa. Totoo, isa talaga. Walang problema, isa lang talaga. Sabi ng mga Trinitarian, alam nyo po, narinig namin yung barilan at may nakita kaming ulan. Doon lang ang ulan sa inyong simbahan. Siyempre, anak ng Diyos, matuwa ka, wow. Ang ulan doon lang sa simbahan. At ito pa, ang pinakamabigat na testimony. Na yung mga Trinitarian ang nagsabi na habang lumalakas ang barilan, merong dalawang pakpak na nakita. Tinakpan ang simbahan sa kamay ng Diyos. Sinabi ko kanina, hindi tayo niligtas ng Diyos para ilaglag, saktan, parusahan, patayin, bigyan ng problemang mabigat. No, God will take care of us, mga batid. You are being preserved by the power and the mercy of God. Hallelujah! Nariyan ang kamay ng Panginoon. Yan ang dahilan bakit kailangan tayong iligtas ng Diyos. Tumayo tayong lahat, mga batid. Chosen unto salvation. Nag-atake ang kaaway sundalo. Nasa gitna ang mga anak ng Diyos. Kaya awit kanina mapati, He will be with us. Promises. That's the promises of God. We're standing on the promises of God. Kaya huwag kang matakot, sister. Huwag kang matakot, brother. Huwag kang matakot, bisita. Ito yung panahon na magdesisyon ka. Kailangang tanggapin ko ang Panginoong Hesus Kristo. He that believeth and is baptized shall be saved. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Redeeming the time, because the days are evil. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti, sapagkat punong-puno na ng kasamaan ang daigdig ngayon. For the nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. 1 Peter 1:5, who are kept, this is who we are, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. We are now living in the last time. I'm here to tell you, everyone, we are being kept by the power of God. Kaya huwag kang mangambat, huwag kang matakot. You are chosen unto salvation, not for any kinds of destruction. No. Hindi papayag ang Diyos na sasaktan ng kanyang mga anak. Walang anak o magulang na tamang isip
nasasaktan ng kanyang mga anak. Salvation belongeth unto the Lord. Thy blessing is upon thy people, Selah. Hanap ka ng kaligtasan. Hindi mo mahanap yan sa trabaho. Hindi mo mahanap yan sa reliyon. Pero kung lumapit ka ngayon sa Panginoon, pagkalooban ka ng dakilang kaligtasan. Pwede bang itaas natin saglit ang ating mga kamay? And we will pray. We will pray. Marami pa mga testimonies, mga kapatid, na ginawa ng Diyos sa buhay ng mga tao. Pero sapat na ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa atin. Iningatan tayo araw-araw. Inilayo tayo sa mga kapahamakan. Inilayo tayo sa mga aksidente at disgrasya. Pati ang sakit, ang cancer, ang virus, mga kapatid, nariyan ang kamay ng Diyos. Ikalabahaya. Ikoroboyande, ikolabasakaya rabahaya. Yes. Yeah! Hallelujah! Thank you, Lord, for this great salvation. Thank you, God, for saving me. Salamat mo, Diyos, na pinili mo kami. At hindi mo pinahintulot ng kaaway ay sasaktan kami at wawasakin. God Almighty. Narito ang mga kamay ng iyong mga anak, Panginoon, nakataas ngayong hapon. Puspusin mo ang lahat ng iyong banal na Espiritu. Kung meron mang nag-alinlangan ngayong hapon, God, I pray, wala nang panahon sa pagtalikod, wala nang panahon sa paghihina, wala nang panahon sa paglupaypay pa. Babalik na ang ating dakilang Panginoon. In the Holy Ghost, in the Holy Ghost, in the Holy Ghost. Aye, aye, Hikalabarianda rolo maye kayara la bahaya. Hikerimenda la yara la bahaya. Come on in the Holy Ghost. Come on, be filled in the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Bago natin dalahin ang ating mga bisita, tayong lahat magpagkapos-pos muna. Hindi tayo papayag na maiwan. Hindi tayo papayag na maiwan tayo sa mundong ito, mga kapatid. Yes! Hallelujah! Hallelujah! Come on, come on. Yes, 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 yes. Yes, yes in the Holy Ghost.